natin, finding Senator Bato. Okay. Yun, una nga, he's obviously in hiding kasi naglulukuhan sila ni Senator Lacson na he's going to beat Lacson's record sa pagtago. No? If you remember, Lacson also expressed pero local courts yung naghahanap sa kanya no? Distrust sa legal system. So nagtago din siya until na-clear ata yung pangalan niya and then he decided to to surface. Diba? Yung other issue, actually ito yung mas gusto kong pag-usapan yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. No, Your na sa favorite halip, senator? ano to? Your favorite senator? Yeah, kinda is. Actually, Oh. kasi wala siyang sinabing hindi interesting at wala siyang sinabing hindi mali. Like this one, Pakilina, wag double negative. mali siya. Lahat ng sinasabi mo, walang sinabi si Senator Cayetano na hindi mali. Double negative. Linawin mo yan. Kasi meron tayo dito sa mga comment section natin ng mga taga-impyerno. Ma-misquote ka. Alam mo naman sila yung processing system nila, Pentium 1. Mali po si Senator Cayetano. Sino naka-half screen? Ako. Ay, what do you see? What do the people see? Kasi meron nga akong half Sa screen vertical ako. setting, dapat naka-horizontal tayo. Ay, bakit I don't know what that is. Pero wait, may mga bagong setting po kasi sa sa StreamYard. Pag ginanito natin, is this better? Kasi wala ako sa bahay. So, okay po ba to pag ganito? Nawala yung ano ko Ang na-post nyo. Hindi kasi ako yung gumawa nito. Si Prof. Dan. Ako o si Jazz? Si Jazz. Sa StreamYard. Si Jazz ang gumawa. Ng StreamYard link? Yes. Sabi niya, gumawa siya ng pang-vertical, pang-cellphone. Sabi ko, I hope it works. Sabi niya, it's going to work. So, yan tayo ngayon. So, yan. Anyway, kung nakikita niyo po kami, okay na po. Yung isa po ay putol. Ayan. Bagong feature po yan ng StreamYard. Kaya ganun. Okay, Prof. Dan, go ahead. So, ano na naman ang sinabi ni Cayetano? Sabi niya, sa halip na i-criticize daw si Senator Bato, kailangan daw ipagtanggol yung kanyang mga karapatan. Yeah. Kaya ako nabubuisit. Kasi yung statement niya, ini-imply niya na mayroong violation ng rights o impending violation ng rights ng karapatan ni Senator De La Rosa simply because evidently may warrant of arrest na lalabas sa kanya, no? If not yet, and it will be released very soon. So, ayun na naman kasi yung narrative ng side ni Senator Cayetano, which is to suggest na illegal yung ICC. Illegal yung arrest ni Duterte, and therefore any arrest pursuant to the orders ng ICC are unconstitutional daw. Ay, I'm sorry, not unconstitutional, illegal. Yeah. Parang pagod na akong mag-explain. No? Kasi obviously, wala naman silang interest doon sa katotohanan ng sinasabi nila. Kasi Cayetano is a lawyer. Diba? Paki-verify nga kasi the way he talks, parang hindi eh. And he should know. Gusto mo lang sabihin, hindi siya taga-UP law eh. Hindi ko sinabi yun. Maraming magaling na abogado na hindi taga-UP. Oo nga. Okay? And nadismaya ako kasi consistent yung kanilang narrative, no, na parang ina-undermine nila yung ICC kahit alam nila pursuant to our Supreme Court's decision in Pangilinan versus Cayetano. No, na may jurisdiction pa rin ang ICC kaya nagpatuloy yung investigation at patuloy yung paglitis kay kay former President Duterte.
So walang Mhm. mali dyan, except that they keep saying na may mali. Mm. Okay? So ang due process na bibigay kay Senator De La Rosa will happen doon sa trial. Kaya nga may trial eh. Kaya Mm. doon natin na bibigyan ng due process. Wala naman yang ikukulong ng hindi binibigyan ng pagkakataon na magpahayag ng kanilang side. Yeah. So the issuance ng warrant of arrest, magkaka-hearing katulad ni yung karton na tatay nila, ay bahagi po yun ng due process. Pag dinefine natin ng due process, ito yung pagkakataon na depensahan mo yung sarili mo. At hindi po yan tinatanggal kay Senator Bato. Ang nakakatawa lang ay bago pa siya babigyan ng pagkakataon na depensahan sa sarili niya, nagtatago na siya, trying to project na ano ba pinoproject niya, hindi naman daw siya nagtatago dahil di siya natatakot. Baka tinatamad lang mag um, trabaho. Mm. Mm. Yun na nga, isa pa yun, no? The third one kay Senator Bato is his absence. Mm. And may nagsasuggest na dapat hindi siya binabayaran. Oo. Pero alam niyo po, sige, Go go ahead. No, go ahead please. Kasi pagka yung compensation sa Senado, meron silang regular salary dyan, but they also have allowances and I think they even get per diem sa mga committee hearing. O, di ba? Di ba interesting yun? We have to double check kung may per diem nga ba sila sa mga committee hearing. So, and they have funds, additional funds if they participate in oversight committee. So, dapat yung lahat ng allowances na yun, wala na ang dami ng allowance for the quality of work that ang laki ng budget ng Senado. For the quality of work that they do, they kind of not deserve the allowances. But, given na hindi siya nagpapakita, mukhang dapat wala na siyang natatanggap ng mga ganong allowance, hindi ba? Pero yung basic salary kasi nakatakda yan at hindi naman sinusweldohan ng per day. Yes, I think diba? Tama ba, Prof? Hindi naman sila per day. So yung no work, no pay, yan yung daily yung compensation mo. Tapos kung wala ka that day, syempre you don't get paid for it. Pero hindi yan yung rule applying to senators. Although, may mga suggestion na kung may issue kayo kay Senator Bato, mag-file kayo ng ethics complaint. Oo. Bato has no balls. I'm sorry? Bato has no balls. Diba? Parang si Leila dati nung binabalahura nila si Senator Leila, she stood by her, diba? She stood her ground and okay, sumurrender kung kinakailangan. Itong mga duwag, diba? Ang lalakas ng loob pumatay ng tao dati ng EJK. Pero ngayon, nagtatago, diba? Yeah, and the point is, if you're innocent, they present your case like the Senator De Lima did, di ba? Oo. So bakit, ulitin mo, pa-summarize, Prof. Dan, bakit maling-mali si Senator Alan Peter Cayetano at sinasayang ang pasweldo sa kanya ng taong bayan? Kasi nga po, walang illegal doon sa paghabol ng ICC kay Senator De La Rosa. And pretty soon, hindi lang siya yan. May isang senador dyan na yung pangalan ay nakasama na daw. No? The ICC has jurisdiction to continue investigation and pag-try dito sa mga alleged violators ng crimes against humanity. Pero the way they say it, talagang dapat daw protektahan si Senator Bato as if hindi mo dapat i-hand over sa ICC. And the government's responsibility really is to hand him over. Ganun lang yung kasimple. Di ba? Kasi that's an entirely different regime and we, I think, have to comply with our obligations. Yeah. It's just funny na all of a sudden they know and talk about human rights and due process when lahat naman sila ay nag-cheer nung nawala ang human rights and due process nung panahon ni Duterte, no? Yeah. So kapag sila yung nagigipit, nag-i-invoke sila ng mga batas at legal na proseso na alien sa kanila. Yan po ay hindi fake news. As usual, meron tayo dito mga kasama mula sa impyerno. Hindi po yan fake news, hindi ba? Fact yan na nawala ng due process at nagkaroon ng EJK nung panahon ni Duterte. At ngayon, itong si Duterte at yung mga kampon niya na pinagtatanggol nyo ay nag-i-invoke ng the same
rules and human rights na isinang tabi nila nung panahon nila.